So sa gabi pong ito, magpapatuloy na tayo sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Magpapatuloy tayo sa ating topic, Bible Study Series about Faith's Hall of Fame. At nakita na po natin ang ilang mga taong mahalaga at nakita natin ang magandang halimbawa sa ngalan ng pananampalataya. At ang ating pong i-discuss ngayong gabi, pag-aaralan ngayong gabi ay ang pangsyam na pangalan na nabanggit sa aklat ng Hebreo Kapitulo 11. Walang iba po, ang kanyang pangalan ay si Moses. Hallelujah! Sa Tagalog, Moises. Isa po siya sa pinakakilalang lingkod ng Diyos sa Biblia. Dahil sa nangyaring paglaya ng mga Israelita, mga kapatid, mula sa Ehipto. Now, atin pong mapapag-aralan ngayong gabi kung anong klaseng pananampalataya, mga kapatid, ang makikita natin na ipinakita ni Moises na pwedeng maging mahalagang sangkap sa ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat tayong lahat ay tinawag din ng Panginoon at papunta rin po tayo sa lupang pangako, ang buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kung makikita natin mga kapatid, ngayong gabi, gusto kong dalhin sa inyo ang topic about the decision of faith made by Moses. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. If you have your Bible, please open with me in the book of Hebrews chapter 11, 23 hanggang 27. Everybody, open your Bible. Glory to the living God. Ang sabi po dyan, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents, because they saw he was a beautiful child. Itinago, mga kapatid, ng kanyang magulang for 3 months. And they were not afraid of the king's edict. Sapagkat that time, kung maalala po ninyo, nang ipapatay ng paraon ang lahat na mga sanggol. By faith, verse 24, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the temporary pleasures of sin, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. For he was looking to the reward. By faith, he left Egypt, not fearing the wrath of the king, for he persevered as though seeing him who is unseen. Grabe ito mga kapatid, ano? Panahon pa ni Moses, pinag-uusapan na dito mga minamahal. Hallelujah. Yung reward sa unahan. Sabi mga minamahal, pinag-uusapan na dito yung Messiah. Kaya talaga mga minamahal, napaka-blessed po natin. Dahil sa panahong ito, nakita na po natin kung sino po yung hinihintay po na yan at tinitingnan nilang tagapagligtas. Hallelujah! So maliwanag mga kapatid na sa mga talatang ito, makikita natin yung desisyon ni Moises. Hallelujah! Sapagkat yung pananampalataya na yun mga kapatid, ang siyang nag-udyok sa kanya upang lisanin ang Ehipto. Hindi siya takot sa galit ng hari. Mas takot si Moises na magalit ang Diyos sa kanya. Matatag ang kalooban ng tao pong ito, sapagkat nais niyang makita mga kapatid ang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Now, kung makikita natin mga minamahal, nagtapos sa chapter 50 ang Genesis. At ito po yung panahonan ng kamatayan ni Jacob at ni Jose. Sabi po ng Biblia, nung mamatay po si Jose, at sa pagsasara din ng Book of Genesis, chapter 50, unti-unti na pong nawawala ang kahalagahan ng pangalan ni Jose sa buong Ehipto. Sabi ko nga po sa inyo, dahil nga si Jose ang ginamit upang masave, di po ba, ang Ehipto at ang mga taong ang karatig bayan, mga kapatid, at nakasama doon
ang pamilya ni Joseph, kung maalala po ninyo, talagang itinaas ng masyado ang buhay ni Joseph. At na-share ko na po sa inyo na nung mamatay si Jacob, ang sabi ng Biblia, 70 days yung nangyaring mourning, ibig sabihin yung pagdadalamhati ng buong Ehipto. Ng buong Ehipto. At nabanggit ko na rin po sa inyo, nakaraan, na lahat ng mga matataas na opisyalis ng paraon nung inilibing si Haring Jacob, o si Jacob ay sumama, mga kapatid. Ganong kahalaga ang pamilya ni Jose that time sa Ehipto. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagpalit ng henerasyon at ng paraon, nalimutan daw si Jose. Pastor, nasaan po yan? In the book of Exodus, ang sabi po diyan, maliwanag mga kapatid, paglipas ng panahon. Tingnan po ninyo. Okay? Kung hindi nyo nababasa, please listen na lamang po. Paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. So, nawala na. Ngunit, mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. So, yun pala ang dahilan, mga kapatid, kung bakit natakot ang mga Ehipsyo, ang paraon. Verse 8, lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. So, hindi masyadong napapag-aralan ang history. Walang subject na social studies, mga kapatid. Verse 9, sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. So, kinatakutan yung mga Israelita, mga kapatid. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Ibig sabihin, dumating pala sa punto na malakas na yung mga Israelita. Verse 10, kailangang gumawa tayo ng paraan. Yan. Kasi ang ating kaagad na iisip pag sinabi nating Israel sa Ehipto, parang mabababa na tao, walang kakayanan. Hindi po pala ganon. Bago nangyari yung pang-aalipin, lumakas daw, dumami ang mga Israelita. So, sabi ng Bible, kailangang gumawa tayo ng paraan. Sabi ng paraon, upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. So doon po nagsimulang alipinin ang bayan ng Diyos at pahirapan. Dito na po papasok ang pagtawag ng Panginoon kay Moises. In the book of Hebrews 11:23-27, we are introduced to Moses. He was described as one of the greatest man in the history of the Bible. At ang binigyan po ng emphasis sa mga bersikulo pong ito ay ang importanteng desisyon na ginawa ni Moises sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, ano ang importanteng desisyon mo sa buhay na hanggang ngayon, pinangangalagaan mo? Hallelujah. Alam po ninyo, marami tayong desisyon na maaring pinagsisisihan po natin sa ating buhay. Na minsan nasasabi natin, sana. Pero mga kapatid, ang ginawang desisyon ni Moises, bagamat napakahirap, pero hindi niya pinagsisihan. Hallelujah. Mga kapatid, every child of God is called upon to make decisions. For me, as a believer, the first great decision na ating pong ginawa is when we repent our sins and turn to the Lord Jesus Christ and trust Him as our own personal Savior. Jesus Christ. Yan po, kahit ako mga minamahal, para sa akin, wala nang hihigit pa sa desisyon na ginawa kong paglingkuran ko ang Diyos. Paglingkuran ko si Kristo.
Dahil lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa lupa, pag lumipas na ang panahon, maaaring mawala. Katulad ng nangyari kay Jose, nalimutan ng Ehipsyo ng mga paraon ang ginawang kabutihan ni Jose. Pero hindi siya nakalimutan ng Diyos. Ni minsan, hindi nakalimutan ng Diyos si Joseph. Ganun kahalaga ang decision of faith. Katulad po, mga kapatid, ni Apostol Pablo, sobrang ipinagmamalaki ni Apostol Pablo ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, itinuring kong walang halaga sa akin ang lahat ng bagay. Makamtan ko lamang ang biyaya ni Kristo. Ganun kahalaga yung naging desisyon ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Now, balikan po natin ang buhay ni Moises. Moses' life spanned 120 years. Ito po ang tinagal ng kanyang buhay sa mundo. And was divided into 3 equal periods, mga kapatid. For your information, for the first 40 years, he was in the Egyptian court as a prince. Kaya ang tawag sa kanya is Prince of Egypt. What a privilege, mga kapatid. Oh, hallelujah. And for the second 40 years, he was in the wilderness as a shepherd. Tingnan niyo po ang buhay ni Moises. And for the third and last 40 years, he was the leader of God's people. Lumalabas, mga minamahal, na 80 years ang naging preparation niya bago siya sinugo ng Panginoon sa Ehipto upang pangunahan ang bayan ng Diyos sa paglaya. Pero mga kapatid, yung 80 years po na yon, may mga opportunities, meron ding failures, at napakaraming testing sa buhay ang naranasan ni Moises. Dahil inihanda siya ng Diyos. Inihanda siya ng Diyos sa greater responsibility. Kaya kung tayo po'y inihanda ng Panginoon sa mas malaking responsibilidad, napakahalaga ang klase ng ating desisyon sa ating buhay. Sapagkat sa oras na magkamali ka sa desisyon, maaring maapektuhan ang iyong kinabukasan. Alam niyo, mga minamahal, pinaranas kay Moises sa Ehipto ang kapangyarihan at karangyaan. Dahil Prince of Egypt nga, siya nga po ang napipiling papalit sa paraon. Kaya kung makikita natin yung Hebrews chapter 11, verse 23, tinanggihan daw ni Moises na tawagin siyang anak ng daughter ng paraon, mga kapatid. Grabe. Naranasan din ni Moses, mga kapatid, o ni Moises, ang magtago dahil sa nakapatay po siya ng Ehipsyo dahil nais niyang ipagtanggol ang kanyang kalahing Hudyo. Naranasan ni Moises ang tumakbo, magpakalayo-layo. Pero dinala siya ng Panginoon, mga kapatid, sa lugar na kung saan doon siya magiging isang pastol. Pastol na mga tupa ng ama ng kanyang napangasawa na si Jethro. Lahat pala ng bagay na nangyayari sa ating buhay, mahirap man o masaya, lahat ng testings ay bahagi ng paghahanda ng Diyos sa atin para sa ating pananampalataya. Kaya napakahalaga ang mga desisyon na ating ginagawa habang tayo po'y naglilingkod sa Diyos. Dahil katulad ni Moises, yung kanyang importanteng desisyon ay hindi lamang po siya ang nakinabang, kundi ang buong bayan ng Israel. Ganun po pala, sa isang ama, pag tama ang mga desisyon mo sa buhay, hindi ka lang ang makikinabang, kundi ang iyong mga anak.
sa isang manggagawa. Pag maganda ang ating desisyon sa buhay, pinagpapala din ang ating mga tupa. Ang tupa ng Diyos. Pero huwag din po natin kakalimutan, mga kapatid, na bahagi din po pala ng pananampalataya na ito ay ang ina ni Moises na si Zipporah. Naalala po ninyo, kanina sa verse 23, sabi po doon, dahil sa pananampalataya, ang kanyang magulang, especially si Zipporah, mga kapatid, nang ipinanganak si Moises, itinago siya sa hari. At ang sabi ng Bible, hindi takot ang nanay na ito na gawin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Nakaka-bless. Kaya yung mga nanay, kaway-kaway po dyan. God bless you. Sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. May mga naaalala po ako mga nanay nagsasabi, Pastor, sana yung anak ko makakilala sa Diyos. Dami po akong nakakausap ng mga nanay na ganon. Hallelujah. Kasi sabi ko nga po, that time, nagbigay ng utos ang Paraon na patayin lahat ng mga sanggol. Hallelujah. Totoo talaga, kapag malakas ang pananampalataya mo, natatalo ang takot. It's true. Faith conquers fear. Totoo po yan. Now, if we study Hebrews 11:24-27, mga kapatid, makikita po natin that Moses' decisions involved three things. Number 1, refusing. Number 2, choosing. And number 3, leaving, mga kapatid. Una, yung pagtanggi. Pangalawa, yung pagpili. At pangatlo, yung pag-alis. Yan po yung nakita ko sa aking pag-aaral. Dahil yung verse 24, ang sabi po dyan, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises, si Moses, nang siya'y mayroon ng sapat na gulang, alam niya na, ibig sabihin, na tawagin siyang anak na prinsesang anak ng hari. Grabe ano? Refusal po yun. He refused to be called as the son of Pharaoh's daughter. Pastor, mahalaga. Napakahalaga niyan. Ay, grabe pong pananampalataya yan. Ang pinag-uusapan po dyan, power and wealth. Na kay Moises na dapat yon ng panahon na yon, mga kapatid. Pero tinanggihan niya yan dahil sa pananampalataya, mga kapatid. Dapat malaman natin ito, mga minamahal. That is the importance of the decision of faith. Number 2, choosing. In verse 25, mas inibig pa niya, mas pinili pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Ehipto. Ibig sabihin, mga kapatid, mas pinili niya pang makisama doon sa mga inaaliping mga Hudyo kaysa nakikita niya, mga kapatid, na mga panandaliang aliw at kasalanan sa Ehipto. Pinili ni Moises ang makisama sa bayan ng Diyos. Tinanggihan niya ang mundo, kumbaga. Purihin ng Diyos. He chose to endure ill treatment kasama ang people ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, nabibless ako pag nakikita ko ang mga young people, nanay, tatay, na very, very active, na makisama sa mga fellowship. Napakahalaga po yan if you are truly a believer of Christ. Mas pipiliin mo dapat, mga kapatid, ang pamamaraan ng kanyang bayan. Another number 3 is leaving. Hindi siya nanatili, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang sinabi niya, ayoko ang Ehipto. Hindi lang sa bibig. In verse 27, the Bible said, by faith,
Moses left Egypt. Left. Not fearing the wrath of the king. Hindi siya natakot doon sa poot, sa maaring kahinatnan niya, nagpwedeng gawin ng hari. Mga minamahal, ganun ba kalakas ang ating kalooban para gumawa ng desisyon na paborable sa kalooban ng ating Panginoon? New Year na po naman, 2025 na. Kaya na ba nating iiwan ang Ehipto sa ating buhay? Kaya na ba nating iiwan ang mga kasalanang nagpapabagal po sa atin, sa ating paglingkod sa Diyos? Hallelujah. Decisions of faith. Ito po yun, mga kapatid. Pero, let us notice 3 things about Moses' decisions. Number 1, mga kapatid, is the time of Moses' decision. Mahalaga kasing makita rin natin. Kasi may mga decision tayo na parang nag-decision tayo dahil wala na tayong magagawa. Di ba? May mga decision tayong ganun. Ito na lang ang kinuha mo dahil yan na lang ang natitira. Parang ganun, mga kapatid, ano? Pero pag-aralan natin, critical po yung decision na ginawa ni Moses. And we are told in Hebrews 11:24 that Moses faced this great decision and made it when he had grown up. Ibig sabihin, mga kapatid, talagang masyado nang aware si Moses sa kanyang sitwasyon. Alam niya na kung ano ang pwede niyang makuhang pakinabang bilang isang prinsipe ng Ehipto. He had grown up. Sabi niyan already, nandoon na siya sa punto na pwedeng sabihin niya na, wow! Magiging akong isang paraon. Parang Diyos. Makapangyarihan. Hallelujah. Ito yung aking pinag-aralan, mga kapatid. Yung time, very important. Kasi yung papalang time na nagdidesisyon tayo na may kalaban ang Diyos para sa atin. Pag pinili pala natin ang Panginoon, natutuwa ang Diyos. Pinararangalan tayo ng ating Panginoon. Itinataas tayo ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Moses was in the prime of life when the attraction of the world and the pleasures of sin would seem most attractive. And when the opportunities for gaining prominence in Egypt would be most tempting. And it was then that by faith, Moses refused, chose, and left Egypt. Hallelujah. Naalala ko po nung ako'y nasa kabataan pa na sana, sabi nga ng iba, enjoy your youthful life, tinatawag. I-enjoy mo yan, yung habang nasa kabataan ka pa. Marami kang ma-experience kasi hindi mo na pagdaraanan yan. Pero yung mga panahon na nasa kabataan po ako, tinawag na ako ng Diyos eh. Kaya halos nagugol ko na po yung panahon ko sa ministry talaga. Just after na makagraduate ako ng high school, lagi na akong umaattend ng Bible study kasama sa evangelism crusade. Song leader, Bible study leader. Pwede ko namang ma-enjoy sana ang panahon ng kabataan, pero hindi yan yung plano ng Diyos. Kaya pag inalala po ninyo kung kailan kayo tinawag ng Panginoon, pansinin po ninyo ano yung panahon na yon. Mahalaga po yun. Kasi sana nakita po natin nung tawagin si Moises, ay nasa prime siya ng kanyang edad. Very attractive ang kanyang posisyon. Pero mas pinili niya yung posisyon na gusto ng Diyos para sa kanya. Di po ba? Hallelujah. Again, let us also consider, mga kapatid, the nature
the nature, of Moses' decision. Ano po yun, mga kapatid? 3 things na gusto kong i-share po sa inyo about the precise nature of Moses' decision. Number 1, it involved a refusal for the sake of faith. Very clear, stated in verse 24, mga kapatid, na tinanggihan. Hallelujah. Tinanggihan, sabi ng Biblia, ni Moises ang maging isang makapangyarihang paraon dahil alam niya na mas maganda ang kanyang buhay kapag siya ay nasa Diyos. Hallelujah! Kung makikita natin, mga kapatid, kung ang pananampalataya ay nasa atin na buhay, mga kapatid, nag-ooperate po yan. At kung tama ang pananampalataya, nililid tayo niyan sa righteousness. Madidiscern na natin ang mabuti at ang masama. At dahil po dyan, dahil sa tatag, laki ng pananampalataya mo, totoong pananampalataya, yan ay yung kakayanan mo to refuse kung ano ang hindi tama. Kaya by faith, Moses made this great refusal, mga kapatid. And not only Moses, mga kapatid, the Bible is full of illustrations of the refusal for the sake of faith. May mga Bible characters po tayong mababasa sa Bible. Isa na dyan si Joseph. Kung maalala po ninyo, Genesis 39 verse 9, sinabi ni Jose, ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito. Kanino niya sinasabi yan? Doon sa asawa ng paraon. Maliban sa inyo na kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Ano po ang ginawa ni Jose? Tinanggihan ni Jose ang alok ng asawa ni Potifar sa pansamantalang kasiyahan ng laman. Siguro kung hindi niya tinanggihan, kung hindi niya tinanggihan ang tuksong ito, maaari, mga kapatid, maapektuhan ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya ng isang gobernador ng Ehipto. Pero talaga nakita ko doon, mga kapatid, yung kagandahan ng pananampalataya ni Jose. Sa pagtanggi niya sa kasalanan, doon siya nagtagumpay, mga kapatid. Kaya, ang tagumpay ay dapat nating hanapin sa ating buhay. Tumanggi tayo sa kasalanan. The Bible said, resist the devil and the devil will flee from you. Hallelujah. Another, naalala niyo si Shadrach, Meshach, and Abednego, yung kaibigan ni Daniel. Daniel chapter 3 verse 2. Sinabi po ng mga sip-sip sa Haring Nebuchadnezzar na naisirain ang reputasyon ng mga lingkod ng mga kabataan po na ito. Sabi ng mga sip-sip ng mga gustong ipahamak po yung mga lingkod ng Diyos. Verse 12, hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Refusal. Refusal for the sake of true faith. Maliwanag po. Ito yung nakita ng mga gustong ipahamak sila Shadrach, Meshach sabi sa hari, hindi sila naglilingkod sa inyong Diyos. Hindi sila sumusunod doon sa inyong batas. Mahal na hari. Refusal for the sake of true faith. Kaya nga inihulog man sila sa napakainit na pugon na apoy. Hallelujah. Sabi ng Bible, kasama nila ang Diyos. At nibuhok man, mga kapatid, ay hindi nasunog dahil iningatan sila ng Diyos dahil sa kanilang desisyon. Palapakan natin ang Panginoon. Ganun po pala. Pag nagde-decide tayo, mga kapatid, na angat ang Diyos, pag tayo po ay nagde-decide na pabor sa kalooban ng ating Panginoon, iingatan tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Glory to the living God. Hallelujah. Another, mga kapatid, ito na si Daniel.
May mga inggitero na tauhan si Haring Dario na noon ng Persya, mga kapatid. Mataas na ang katungkulan ni Daniel. Kaya maraming naiinggit. Sabi mga kapatid, ipag-utos ninyo, mahal na hari, na sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o manalangin sa ibang Diyos. Hallelujah! Parang sinasabihin, nakikita ko si Daniel na nanalangin sa ibang Diyos. Mahal na hari, gumawa ka ng kautosan na ang hindi sasamba doon sa ipinagawa mo. Nagsumasamba sa Diyos ng mga Hudyo. Hallelujah. Ay, magkaroon ng kaparusahan. Sabi po, sabihin mo, mahal na hari, na sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihulog sa kulungan ng mga leon. Gawin nyo itong batas, mahal na hari. Kapag lumabag, ipakain sa leon. Subalit, hindi po ito ayon sa pananampalataya ni Daniel. Kung nilabag man ni Daniel ang kautusan ni Haring Dario dahil mas gusto niyang magpasakop sa batas ng tunay na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Tingnan po natin ang Daniel 6:13. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa kung manalangin araw-araw. Mga kapatid, dito ko nakita na pag tayo po ay nasa tamang pananampalataya, ipinapaglaban po natin ito, yung desisyon natin na paglingkuran ang Diyos ay hindi dapat matalo ng anumang bagay na kalooban lamang ng tao. Hallelujah. Mga kapatid, maliwanag po, refusal of faith. O refusal for the sake of faith, I mean. Hallelujah. Kaya nakita nila, hindi tumigil si Daniel. Nananalangin pa rin araw-araw, 3 beses pa. Nang ihulog si Daniel. Dahil mga kapatid, tinanggihan ni Daniel ang hindi tama at niyakap ni Daniel ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, itinikom ng Diyos ang bibig ng mga leon. Palakpakan natin ang Panginoon. Itinikom ng Diyos. Hallelujah. Napakahalaga ang desisyon natin sa buhay. Pag ang desisyon natin is in accordance to the will of the Lord, makikita natin ang kapangyarihan at pagpapala ng Diyos. And in the New Testament, nung pagbawalan sila Peter and John para ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo, tinanggihan nila dahil sa kanilang pananampalataya na dapat ibahagi ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Naalala po ninyo, in the book of Acts 4:18-20, sabi diyan ng Bible, kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Sipin nyo, pagbawalan sila Pedro na huwag nang mangaral sa pangalan ni Jesucristo. Pinagbawalan ang mga disipulo, ang mga apostol ng ating Panginoon. Subalit, verse 19, sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Look at the decision of Peter and John, mga kapatid. Kamatayan man ang kapalit nito, mga kapatid, hindi sila natatakot dahil yun ay desisyon buhat sa kanyang pananampalataya. Hallelujah! So, what did Moses refuse? He refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Hallelujah! Another, he refused the pleasures of sin. Marami pa rin kasi mga mananampalataya na masyado pa, mga kapatid, na
nadadala pa ng takbo ng mundo. Hallelujah. Minsan, lagi pa rin una ang pera. Mga kapatid, yes, kailangan natin yan. Pero sana naman, wag lagi tayo mga kapatid nakatingin sa pera dahil ang totoo niyan, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Pag ibibigay ng Lord ang pangangailangan natin sa buhay. The Bible is telling us, according to Paul, sa kanyang sulat kay Timothy, for the love of money is the root of all evil. Ito po yun, mga kapatid. Wealth ang pinag-uusapan sa buhay ni Moses that time. But again, he refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He refused the pleasures of sin. He refused the treasures of Egypt. Hallelujah. Alam po ba ninyo mga kapatid, yung kanyang desisyon ay hindi mga kapatid dahil sa ayaw niya ng mundo. Mas nakikita ko yung desisyon niya kasi gusto niyang makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Nabanggit niya sa Book of Hebrews dahil gusto niyang makita ang reward. Dahil gusto niyang makasama ang Diyos. Itinuring ni Moises na higit na mahalaga ang makasama niya ang Diyos kaysa sa kayamanan ng Ehipto. What a decision na kanyang ginawa. Nakatuon mga kapatid ang kanyang paningin sa gantimpala na ibibigay ng Diyos sa inaharap. What a beautiful outcome. Hallelujah. Sabi po diyan, pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat nais niyang makita ang Diyos. Palakpakan natin ang Lord. So our Savior, Jesus Christ, is calling us today to refuse all that is contrary to His will and make right decision para sa kanyang kalooban. Yun ang gusto ng Lord sa ating buhay. Kailan nakabawi at pinagpala ulit ang prodigal son? Kailan? Nang magdesisyon siya na bumalik sa kanyang ama. Nang magdesisyon siya na bumalik sa bahay ng kanyang ama. You see, ganun kahalaga ang decision of faith. Hallelujah. So in refusing what for him was wrong, what for Moses was wrong, he also chose what was right. Hindi sapat na tumigil ka kung ano ang mali. Kailangan mo ring gumawa kung ano ang tama. Maraming tumigil na sa paglalasing, pagsugal, pero hindi naman nila ginagawa ang sumamba, umattend sa church, maglingkod sa Diyos. So kulang pa rin. Hindi sapat na tumigil ka sa kasalanan. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Maging tayong katulad ni Pablo. Nang makita niya ang mali sa kanyang ginagawang pang-aapi sa mga Kristiyano noon, di ba nagsisi siya? Nagpabautismo siya. Pero hindi doon natapos. Pinaglingkuran niya ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Amen. Another thing, mga kapatid. Yes, Moses made the right decision. Costly, but right. Makikita natin mga kapatid, mayroong mga mahalagang bagay na may halaga pero hindi tama eh. Kung makikita natin, usually mga kapatid, pag may pera ka, pag mayroon ka, ang ginagawa mo na hindi kalooban ng Diyos eh. Gusto mo nang bilihin ang lahat. Pero ang katwiran ng Diyos kailan may hindi mabibili. At tandaan natin, the righteousness coming from God brings blessings. Hallelujah. In the book of Acts, mga kapatid, chapter 4:19, again, ang sina Pedro at Juan ay nasa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, ay pinatitigil sila sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. But Peter and John made the right decision. Acts 4:19, but Peter and the apostles answered. Again, sabi ng Bible, we must obey God rather than man. Palapakan natin ng Panginoon.
We must. This is not just a suggestion. This is a must. We must obey God rather than men. Hallelujah! Dapat sundin natin ang Diyos kaysa sa tao, mga minamahal. And for my conclusion, mga kapatid, it is worth more to follow Christ than to stay in Egypt. It means in sin. Any gains by staying in Egypt would only be temporary. Lahat ng bagay na nasa mundo, pansamantala lamang. But to follow Christ and to live for Him would result in spiritual, in eternal blessedness, which must be infinitely more to be desired than anything merely temporal and material. Napakalaga ang spiritual na bagay, mga kapatid. Kaya sa mga desisyon natin sa buhay, huwag po nating kalilimutan ang mga spiritual na bagay. Dahil yan po ay eternal. Hallelujah! In Philippians 3:7 and 8, but whatever was gained to me, I count as loss for the sake of Christ. Grabe si Paul, ano mga kapatid? More than that, I count all things as loss compared to the surpassing excellence of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have lost all things. Hallelujah! I consider them rubbish that I may gain Christ. Grabe itong mga salitang ito ni Pablo. Sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, sabi ni Paul, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. What a decision of faith. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating Diyos. Tatayo po tayong lahat. Hallelujah. Ay po'y manalangin. O dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, O God, sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay nagbigay ng karagdagang karunungan sa amin kung gaano kahalaga ang desisyon ng aming para sa aming pananampalataya. Lord, i-bless mo ang mga salita, O Diyos, na nahayag. Nawa tumimo sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah! Dinadalangin rin namin, Panginoon, ang kagalingan ng aming mga kapatiran. Hallelujah! Lord, dinadalangin namin ang iyong pagkilos sa buhay ni Tatay Julian, Brother Noel, Tatay Efren, Panginoon, Brother Johnny Gavin. Panginoon, lahat po sila ay may nararanasang sakit, karamdaman, Panginoon, sa kanilang katawan. Lord, dalangin ko, Diyos, na ipakita mo ang iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon. Ayon sa iyong kalooban, O Diyos, ibigay mo sa kanila ang nasa ng kanilang mga puso, Panginoon. Kami naniniwala, O Diyos, na ikaw ang aming Panginoon na may hawak ng buhay ng tao. Kaya, Lord, ano man ang nararanasan ng aming mga kapatid na ito, Lord, dalangin ko, Diyos, na mangusap ka sa kanila at ipamalas mo, Diyos, ang iyong dakilang biyaya. Umaasa kami, Panginoon, sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming makapangyarihang Panginoon na tinanggap ng buong puso. Lord, kumilos kang makapangyarihan. Sinabi mo, Diyos, sa iyong mga salita, that by your stripes we are healed. Thank you, Lord, for all the promises, Lord, na iyo, Panginoon, ipinakita, ibinigay sa iyong mga anak. Lord, sa iyo po kami nagtitiwala. Salamat, Panginoon, sa katugunan. Lord, dinadalangin rin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na
Pag-ingat, O God, sa aming mga kababayan, Panginoon, sa Bicol, sa walang tigil na pag-ulan. Panginoon, Ikaw na bahala. Ano man, O God, ang kalooban mo sa pagbabago na Panginoon ng panahon. Ikaw na ang bahala. Dalahin ko lamang, O Diyos, patatagin mo ang iyong mga anak. Baging Panginoon, yadalangin namin, O Diyos, ang nangyayari ngayon, Panginoon, na wildfire sa California. Alam ko, Diyos, may mensahe ka. Dalangin ko, Panginoon, na ito ay magsilbing, Panginoon, na wake-up call sa lahat ng mga tao, na kahit gaano kayaman ng tao, kahit gaano kapera ng tao. Hallelujah! Walang halaga kung wala ka, Panginoon, sa buhay ng isang tao. Lahat ng temporaryong bagay, Panginoon, ay mawawala. Totoo that the heaven and earth will pass away according to your words. But thank you, Lord, for your words, because you have said that this will never pass away. Panginoon, salamat sa mga pagtuturo mo sa aming buhay. Salamat sa mga paalala mo, Panginoon. Lord, dinadalangin na rin namin ang success ng mga activities po namin. Salamat, O God, sa aming activities na nabanggit na po namin kanina. Bigyan mo ng katagumpayan ito, Panginoon. Sa mga negosyo ng mga kapatiran, i-bless mo po, Panginoon. Hallelujah, ikaw nang bahala. Purihin ka, Panginoon, special mention, O God, ang J-Rex, O God, J-Rex, Panginoon, Alpha, Valerie, lahat pa, Panginoon, ng mga negosyo, O God, ng mga kapatiran, O God. Pagpalain mo rin, Panginoon, papagtagumpayin mo, Diyos. And yan, Lord, thank you so much for all your blessings. Be with us always, O God. Bless CCFM, bless our pastors and workers. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa gawain. Nawa po ay napagpala kayo ng mga salita ng ating Panginoon. Let us continue to like, follow, and share everything posted on our FB page. Glory, glory to the living God. To God be the highest glory.